Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Manhunt kay Atong Ang nagpapatuloy. Itinuturing na siya ng DILG bilang armed and dangerous. Sumiklab na sunog sa DPWH Cordillera, kumpirmadong may mga natupok na dokumento. Tanong tuloy ni Baguio City Mayor Magalong, records room pa talaga ang nasunog? Walang awang paggugulpi sa isang babae sa gitna ng parking lot sa pool sa CCTV. Pamilya ng nasawing biktima nagpatulfo para maharap ang sospek na ka-live-in ng biktima. Isa pang karumal-dumal na krimen. Bangkay ng babae, natagpo ang naagnas na at nakasilid sa garbage bag. Bagyong Ada, bahagyang lumakas habang nagbabadyang maglandfall sa Eastern Visayas at Kabikulan. Ilang taga-Albay, inilikas na dahil sa banta ng lahar. At eto na nga, anak ng pambansang kamo na si Michael Pacquiao, trending ngayon dahil nagparetoke raw. At attention blinks! Blackpink may patikim sa kanilang bagong mini album. Ginalugad ng mga operatiba ng NBI ang isang farm sa San Pablo City, Laguna para mahanap si Atong Ang. May impormasyon kasing minsan nagawi roon ang negosyante. Itinuturing na rin siyang armed and dangerous. Live mula sa San Pablo, Laguna, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kailan huling nakita dyan si Atong Ang? Julius, Gretchen, hindi nakita ng mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation Laguna District Office ang negosyanteng si Atong Ang sa isang farm na pinuntahan nila rito sa San Pablo City, Laguna. Sa tansya ng barangay, nasa 100 hectares daw yung farm na dating nilalagakan ng mga manok na panabong pero ngayon ay ginagamit na pastulan na lamang ng mga baka. Kaninang hapon na magpunta ang mga tauhan ng NBI Laguna sa farm na sinasabing pagmamay-ari ng isang politiko sa San Pablo City, Laguna. May natanggap kasing impormasyon ang NBI na minsang nagpunta si Atong Ang sa naturang farm. Sinuyod ang farm pero walang nakitang Atong Ang. Ayon sa guard ng farm, kilala niya si Ang dahil napapanood niya ito sa TV pero hindi pa raw niya nakita ng personal ang negosyante dito sa lugar. Kahapon kasama rin tayo ng maghain ng arrest warrant laban kay Atong Ang sa kanyang farm sa Santa Cruz dito rin sa Laguna. Kaugnay ito ng kasong kidnapping with homicide na may koneksyon sa missing Sabongeros. Pero hindi rin nakita doon si Ang. Hinanap din siya sa kanyang farm sa Lipa, Batangas pero walang nakitang bakas ng negosyante. Nagpunta rin ang mga autoridad sa isa sa mga bahay ni Atong sa Pasig pero hindi rin siya nadatnan doon. Dave, nabanggit ba kung sinong politiko ang nagmamay-ari ng farm kung saan huli daw na ispatan itong si Atong Ang? Julius, ayon sa guard ng farm na nakausap natin kanina, isang congressman ang may-ari ng farm. May pangalan na binanggit sa atin pero hindi pa natin ito nakakausap o hindi pa natin nakakausap ang politiko para maberipika. Meron pa bang Dave, meron pa bang ibang mga farm dyan sa Laguna na posibleng puntahan din ng mga otoridad sa kanilang paghahanap kay Atong Ang? Julius, matapos nga yung ginawang pag-iikot ng NBI sa farm ay umalis na rin ang mga operatiba. Hindi na nagbanggit pa ang mga ito kung may iba pang lugar na pupuntahan sa Laguna. Samantala, sa press con kanina, hindi na nagdetalye pa ang NBI ng mga susunod nilang hakbang at mga lugar na posible pa nilang puntahan para maghanap ng negosyanteng si Atong Ang. Ang garantiya lang ng NBI, magpapatuloy ang massive manhunt laban kay Ang. Sa impormasyon nila, nasa
Nasa Pilipinas pa si Ang, patuloy na nagtatago at walang balak sumuko. Dagdag pa ng NBI, kahit na maraming pera at resources si Ang at maraming pwedeng pagtaguan, hindi raw ito magiging hadlang para mahanap siya at maaresto. Julius salamat. Gretchen sa ngayon ay pabalik na sa NBI Laguna District Office. Thank you, Dave Abuel. Samantala, si Atong Ang na po ang #1 most wanted na kriminal sa buong bansa. Itinuturing na rin siyang armed and dangerous na may kakayahan umanong manlaban sa mga pulis. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, may information na ba kung nasaan na itong si Atong Ang? Julius, patuloy nga hinahalughog yung lahat ng mga ari-arian ni Atong Ang. Itong si Atong Ang na lang kasi, yung hindi pa naaaresto mula doon sa mga akusado kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. #1 most wanted na ng Pilipinas ang negosyanteng si Atong Ang. Meron na ring 10 milyong pisong pabuya ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa sino mang makapagtuturo kay Ang. Mula kasi nang ilabas ng Santa Cruz Regional Trial Court Branch 26 ang arrest warrant ni Ang at ng 17 iba pang akusado kahapon. Si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Iyong pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Nahaharap si Ang at iba pa sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention sa missing sabongeros. Ang tanong ngayon, paano kung tapatan lang ni Atong Ang ang pabuya, gayong kilala itong maraming pera at malaki ang kinita sa isabong? Yung tatapatan niya yung 10 million, mahirap yun eh. Kasi kung tatapatan mo yung isa, tatapatan mo ang lahat. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing sabongeros. Justice for all his illegal acts. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na maging lubhang delikado ang gagawing pagtugis kay Ang. Lalo't ayon kay Remulla, maituturing na armed and dangerous ang akusadong negosyante. Bukod sa isinasangkot siya sa pagpatay umano sa mahigit 100 katao, may kakayahan din umano si Atong Ang na lumaban. Oras na aarestuhin na siya. Hindi raw kasi ito nawawalan ng mga tauhan at bodyguard na nakapaligid sa kanya. Si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Nirevoke na ng PNP ang license to own and possess firearms ni Ang. Gayon din ang firearms registration ng 6 na baril na nasa pangalan niya. Humiling na rin ang pulisya na mapasama si Ang sa red notice ng Interpol para maaresto pa rin siya sakaling makalabas ng bansa. Pero batay sa monitoring, nasa Pilipinas pa rin daw ang negosyante at sa ngayon ay nakatuon ang paghahanap ng otoridad sa Luzon. Wala naman po siyang recent na departure sa aming record, so dapat nandito po siya. There are information, ma'am, coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong at naiintindihan nila. Julius, sabi ng DILG, asahang mas paigtingin pa nila yung ikinakasang malawakang manhunt operation laban kay Atong Ang. Hindi raw titigil ang buong pwersa ng PNP hanggang hindi ito napapasailalim sa kapangyarihan ng batas. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Brian, naipaliwanag ba sa inyo kung paano yung mga proseso na dapat pagdaanan ng mga informer kung sakali meron silang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ni Atong Ang? Paano nila makukuha itong binabanggit na reward?
Julius, hindi detalyadong na ipaliwanag kanina kung paano mangyayari yung pag-claim ng reward kung sakali. Pero ang sabi nga ni Secretary Remulla, magagaling daw yung perang yan doon mismo sa budget ng DILG at pwede siguro lumapit yung mga nakakaalam na kababayan natin sa mga pulis para nga maituro o maibigay yung impormasyon kaugnay sa posibleng lokasyon nitong puganteng si Atong Ang. Julius. Maraming salamat, Brian Castillo. May pagkukulungan na raw ang mga sospek sa kaso ng missing sabongero sa Santa Cruz, Laguna, kung saan inilabas ang arrest warrant. Live mula sa Santa Cruz, Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, gaano kalaki ang pagkukulungan nila dyan at may kasama ba silang iba? Alam mo, Gretchen, bagamat wala pang utos ang PNP, naganda na rin ang Santa Cruz Police dito sa Laguna, sakaling dito nga ikulong ang mga sospek sa kaso ng missing sabongeros. Ayon sa Santa Cruz Police, may pasilidad naman daw silang kayang magbigay ng seguridad sa 17 sospek sa kaso ng missing sabongeros. Kung matatandaan, ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court ang naglabas ng warrant para kay Atong Ang at iba pang mga akusado. Naharap sila sa mga kasong kidnapping, serious illegal detention at kidnapping with homicide. Gayunman, sa ngayon ay wala pa namang utos ang korte na dito sa Santa Cruz ikulong ang mga akusado. Kung sakaling mahuli rin daw si Atong Ang, may protocol naman daw na isinusunod ang PNP sa mga high-profile inmates. Magsasanib pwesta raw ang mga pulis mula sa Regional Office ng Calabarzon para matiyak ang seguridad ni Atong Ang, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Sa ngayon, Gretchen, sinubukan natin pumunta sa RTC Branch 26 para malaman yung impormasyon kung naisoli na nga yung warrant at kung kailan ipipresenta yung mga suspect dito sa korte. Pero sa ngayon, tumanggi yung korte na magbigay ng impormasyon, kaya magbabantay tayo hanggang bukas kung sakasakaling dalhin nga rito yung mga suspect. Gretchen. Gary, patuloy nga ang paghahanap pero tumutulong na rin ba yung Santa Cruz Police sa paghahanap kay Atong Ang at ano ba o meron bang bagong nakalap na impormasyon? Alam mo, Gretchen, sabi ng Santa Cruz Police, ang talagang pinayagan daw na maganap dito ay ang CIDG at ang NBI. Kaya ang sa kanila ay augmentation team lang o kaya paghahanda lamang kung sakaling dagsain ng tao ang Regional Trial Court o pumunta rito yung mga kapamilya ng mga biktima at yung pamilya rin ni Atong Ang. Kaya ang ginawa nila ay mag-augment sila ng team at maghahanda sila kung sakaling dayuhin sila ng mga tao dito. Gretchen. Maraming salamat sa update mula sa Santa Cruz, Laguna, Gary De Leon. Kung totoong inosente si Atong Ang, bakit daw siya nagtatago? Yan ang tanong ng pamilya ng mga nawawalang sabongero. Panawagan nila kay Atong Ang, tama na ang pagpapahirap. Sumuko na lang. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyo. 5 taon, ganyan katagal naghintay ng hustisya ang pamilya at kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kaya nang mailabas na ang warrant of arrest para kay Atong Ang at 17 iba pang akusado, tila nabuhayan ng loob ang mga pamilya. Si Nanay Carmen Malaca na nawawala ang anak na si Edgar, naluha sa pag-usad ng kaso. Pero giit niya kay Ang na nagtatago, wag na silang pahirapan pa at sumuko na lang. Kung talagang yung mga sinasabi mo at totoo, bakit ka magtatago? Lumantad ka na para sagutin mo lahat yung mga naisampa na kaso. Huwag mo nang pahirapan ang mga pamilya. Tama na yung mahigit 4 na taon na pagkukubli nyo sa mga pinaggagawa nyo sa mga pamilya namin. Ganyan din ang naging sentimiento ni Charlene Lasco, na kapatid ng isa namang missing sabongero na si Ricardo John Ricafort Lasco Jr. I think he's still here. I'm sure kilala rin ng mga pulis sila, no? So gumagawa lang ng buwelo yan, gumagawa pa siya ng aksyon, baka mo contact pa dun sa mga kanyang kausap. I know, deep within him, gusto na rin niyang sumuko. So we are watching this policeman kung ano ang nagiging takbo ng aming investigation. Nakapanayam din ng programang Ted Filon and DJ Chacha ang isa pang kaanak ng missing sabongero. Panawagan niya kay Atong Ang. Kay Mr. Atong Ang, total sinasabi mo inosente ka, ngayon mo patunayan na inosente ka, sumuko ka. Harapin mo kami, harapin mo ang batas, harapin mo yung kaso na sinampa namin sa'yo. Kasi sinasabi mo inosente ka eh. So ngayon, sana sumuko ka na para magkaalaman na rin tayo. Ang grupong Justice for Missing Sabongeros Network iginiit sa mga otoridad na mas paigtingin pa ang pagtugis kay Atong Ang. Pinangangambahan kasi nilang baka lumabas na ng bansa si Ang. Si Mr. Atong Ang ay isang flight risk. No, may kakayahan siyang
lumipad, umalis ng bansa anytime he wants because he's really, really wealthy. No, may kakayahan siyang magtago, magpunta sa ibang bansa. Matatanda ang sabay-sabay ginalugad ng mga tauhan ng PNP CIDG at NBI ang mga address na nakarehistro kay Ang. Tanging si Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa mga akusado. Sinubukan naman ng News 5 na hingan ng impormasyon ang Bureau of Immigration at CAAP ng travel details ni Ang pero hindi sila nagpaunlak. Dati nang siniguro ng CIDG na hindi pa nakakaalis ng bansa ang negosyante. Sa huli, panawagan ng pamilya ng missing sabongeros, ingatan ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Actually, sila ang buhay namin, dito sa magiging kaso natin. Sila yung naging pinakamalaking bagay na naibigay sa amin na in a way direct participation kasi alam nila kung anong nangyayari. Tapos pinakamalapit na tao na empleyado ni Atong Ang. So hindi ka magdadalawang isip, talagang mataas ang batting average, precise, exact. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang abogado ni Patidongan. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga nasunog na dokumento sa opisina ng DPWH sa lungsod. Bantay sarado na raw ang lugar ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Mula sa labas, makikita ang usok sa nasunog na bahagi ng opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region sa Baguio City. Mag-aalas 5:30 ng hapon kahapon nang sumiklab ang apoy sa unang palapag ng nasabing opisina. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection. Tumagal din ng 18 minuto bago tuluyang napula ang apoy. Sa mga larawan matapos ang sunog, kitang natupok ang ilang gamit at dokumento sa opisina. Base sa kwento ng isang utility worker sa BFP, una nilang nakita na umuusok ang Financial Management Records Room. Sinubukan ng mga empleyado na agapan ng apoy gamit ang fire extinguisher, pero tuluyan lang itong naapula nang dumating na ang mga bumbero. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang sa 1PH, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mahigpit na binabantayan ngayon ang nasunog na kwarto. Nag-usap kami ni Secretary Vince, pinasecure niya kagad. We're not allowing any DPWH personnel to enter the fire site. Kinumpirma ng alkalde na may ilang records nga ang nasunog. Are we talking about records that are on paper or records in a computer? Documents. So actual documents, in other words, hard copies. Kaya na-stress na naman si Sec Vince kanina. Haba yung bigote niyo. Wala namang nasaktan sa sunog. Hindi pa idinedetalye ng mga otoridad kung ano ang mga nasunog na dokumento. Iniimbestigahan din kung ano nga ba ang naging sanhi ng apoy. Hindi ito ang unang beses na may nasunog na gusali ng DPWH. Oktubre noong nakaraang taon nang sumiklab ang apoy sa gusali ng Bureau of Research and Standards ng ahensya sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog. Base sa report ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng electrical failure sa kisame ng 3rd floor ng gusali. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang nasunog na dokumentong may kinalaman sa investigasyon sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Itinanggi ng kampo ni Congressman Martin Romualdez na may koneksyon siya sa mag-asawang Diskaya. Kasunod ito ng ilang ulat na pinag-front niya ang mga Diskaya para makabili ng bahay sa mamahaling subdivision sa Makati City. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control project sa Lunes, kasama sa sisilipin ng umano'y koneksyon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mag-asawang contractor na sina Sara at Curly Diskaya. Ayon sa ilang report, pinagpronta umano ni Romualdez ang mag-asawang Diskaya para makabili ng bahay at lupa sa isang high-end subdivision sa Makati City. Itinanggi ito ng kampo ng dating House Speaker. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Allegations cannot override testimony given under oath. Facts cannot be replaced
by speculation. Binalikan din ng kampo ni Romualdez ang pahayag ni Curly Discaya sa House hearing noong September 2025. Dito nilinaw ni Curly na nababanggit lang si Romualdez ng kanyang mga nakakausap pero wala raw silang direktang transaksyon sa dating House Speaker. Dati na ring sinabi ni Romualdez na hindi siya tumanggap ng kickback mula sa mga Discaya. Sinusubukan namang imbitahan ni Senator Lacson ang dating may-ari ng house and lot na nabili ni Romualdez para matukoy ang direktang koneksyon ng dating House Speaker sa mag-asawang idinidiin sa flood control scandal. Pwede ring maimbitahan si Romualdez pero ayon kay Lacson, hindi sila pipiliting dumalo dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy sa mga mambabatas. Noong Nobyembre, hindi sinipot ni Romualdez at ilan pang kongresista ang pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang dapat managot sa nangyaring trahedya sa landfill sa Binaliw, Cebu City. 25 ang namatay. Live mula sa Cebu City. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, anong sitwasyon dyan? Julius, isang linggo na ngunit marami pa rin ang nawawala matapos gumuho ang landfill sa Binaliw, Cebu City. Ayon sa mga rescuer, karamihan sa mga na-recover na bangkay hindi na makilala at inuud na. Sa kuha ng CCTV sa Materials Recovery Facility, makikita mga nagtatrabahong empleyado ng Binaliw Landfill sa Cebu City. Maya-maya biglang bumagsak ang mga basura sa pasilidad. Ang ilan sa mga empleyado sinubukan pang tumakbo pero natabunan din sila. Natapos ang video na mag-blackout sa lugar. Sa naturang gusali, nakuha ang karamihan sa mga bangkay. Sa huling tala, 25 na ang nasawi. 11 pa ang patuloy na pinaghahanap. Karamihan sa mga na-recover, inaagnas at inuud na. Kaya kinailangan pang i-DNA test sila. Malaking hamon ang masamang panahon dito sa Cebu City na nakaapekto sa search and rescue operations. Isa pang suliranin ang presensya ng methane gas na lubang napakadelikado sa mga rescuer. Kaya kalkulado raw kanilang mga galaw para di rin sila madisgrasya. Pakinggan natin ang pahayag ng spokesperson ng BFP Cebu City. We never shifted to search and retrieval operations. No, we are hoping against hope. We are praying actually na sana magkaroon ng milagro na itong missing 13, no, will be lucky 13. No, sana buhay pa sila, may makuha tayong buhay. No. Samantala, humingi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 1 minutong katahimikan para ipagdasal ang mga biktima ng pagguho. Ikinalulungkot at nagdadalamati raw siya sa nangyari. Pangako ng Pangulo, tutulong siya sa mga biktima ng trahedya at tiniyak na pananagutin ang dapat managot. Si Cebu Governor Pambari 4 naman nagpasalamat sa Pangulo dahil sa suporta na ibinigay nito sa mga Cebuano. Julius, kasabay ng pagdiriwang ng Pista Senior, bukas, araw ng Biyernes, idineklara ng Cebu City Government ang Day of Mourning o pag-alala sa mga pumanaw sa trahedya sa Barangay Binaliw, kung saan naka-half mask ang watawat ng Pilipinas at pagdaraos. Maraming salamat, John Aroa. Weather update tayo mga kapatid. Habang binabaybay nga itong eastern section ng Mindanao ng Bagyong Ada ay tuluyan na itong lumakas at isa ng tropical storm. Ang Bagyong Ada po ay nabigyan ng international name na Nokain at ito po ay nasa tropical storm category nga na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso na yung umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang Bagyong Ada ay huling namataan ng pag-asa sa layong 400 kilometers east ng Surigao City, dyan po sa may Surigao del Norte. Nandito po yan sa dagat at patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang Bagyong Ada po, inaasahan natin na pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan sa darating na Biyernes
hanggang Sabado. Yan po ay maaaring nandito na sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Bicol Region. At sa darating na linggo naman, yan po ay mabagal na kikilos at maaaring nandito pa rin po yan sa eastern section ng Bicol Region. Again, ang implikasyon po niyan, dahil mabagal na mas kikilos ang bagyong Ada, mas maiipon po yung ating pagulan. Kaya tataas ang tsansa ng ating mga flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan mga kapatid, lalong-lalo na dito po sa areas ng Bicol Region na kung saan dyan po ang Mount Mayon na nakataas pa rin ang alert level 3. Sa ngayon, meron tayong rainfall advisory na nagmula sa Pag-asa. Meron tayong mga possible na 50 hanggang 100 mm sa pagulan o yung ating mga katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas sa pagulan sa mga areas ng Northern Samar, Eastern Samar, kasama po dyan ang Biliran at Leyte, maging dito sa Southern Leyte, kasama po dyan ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Yung ating mga pagulan ay madadagdagan pa habang dumidikit pa at lumalapit sa lupa. Ito pong bagyong Ada. Samantalang, ang natitirang bahagi naman ng Eastern Visayas, malaking bahagi ng Central Visayas, kasama po dyan ang Cebu at Bohol. Sa area po ng Cebu, meron tayong sinulog dyan. Maula po ang panahon at possible po yung mga kalat-kalat na pagulan. At meron din tayong mga posibleng thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa mga areas ng Northern Mindanao, Caraga Region, maging dito sa area ng Davao Region. Nag-extend na rin po yung ating mga kaulapan dito sa Bicol Region at possible din po yan yung ating mga kalat-kalat na pagulan. At mas madadagdagan pa nga yung ating mga pagulan dyan sa darating na Biyernes, Sabado, lalong-lalo na po sa area ng lalong-lalo na po sa darating na linggo habang nandito na po sa itaas na bago o silangang bahagi ng Bicol Region, ito pong bagyong Ada. Dito naman sa Metro Manila, wala naman tayong nakikitang direktang epekto ang bagyong Ada, pero pinapalakas po niyan yung ating amihan o northeast monsoon. Kaya dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito, kasama po dyan ang Calabarzon, mga kabundukan ng Cordillera, kasama na rin po dyan ang Baguio City. Mas maula po ang panahon natin at possible din po yung mga maihinang pagulan. May mga pagulan din tayo dulot ng amihan dito po sa areas ng Isabela, Cagayan at Aurora. Kaya bukod sa malamig na panahon na dulot ng amihan, mag-ready rin po tayo sa mga posibleng pagulan yan. At yan muna latest sa ating ilagay na panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, nasa kote ang 39 na fixer sa serye ng entrapment operations ng Land Transportation Office o LTO. 24 sa mga ito ang nahuli sa Central Office sa East Avenue sa Quezon City, habang ang iba naman sa iba pang branch sa Metro Manila. Kasabay nito na reassign sa Central Office ang 2 regional director mula Region 4B at 7 dahil sa aligasyon ng korupsyon. Sa ngayon ay nakalalaya pa rin ang mga fixer pero sasampahan daw sila ng mga kaukulang kaso kabilang na ang paglabag sa Anti-Red Tape Act. Mga previous na mga nakaupo, hindi talaga na nila sineryoso yung hulihan. Buong Pilipinas, yung mga susunod namin na mga huhulihin, kailangan mag-report ang aming mga regional directors sa buong bansa na kailangan may accomplishment every month sa mga ganyan para dahan-dahan natin masilip. Makakatipid na raw ng data pang Mobile Legends, ngayong libre na ang Wi-Fi sa mga estasyon sa EDSA Busway. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Formal nang binuksan ng Department of Transportation at ng Department of Information and Communications Technology ang libreng internet connection sa mga estasyon ng EDSA Busway. Libo-libong pasahero ang may ginabang dyan. Ang kailangan lang gawin, hanapin ang DICT Free Wi-Fi for All at mag-sign in sa network. Pwede nang magamit ang Wi-Fi. Swak daw ito sa ginagawang modernisasyon sa pampublikong transportasyon dahil inilunsad ang libreng Wi-Fi. Matapos naman ang paglulunsad ng cashless payment sa busway. This will complement our cashless payment. Hindi nyo po kailangan gamitin ang inyong mobile data. Makakatipid po kayo para sa inyong Mobile Legends. Malaking tulong din ito sa mga suki ng busway. Kapag matagal yung biyahe o kaya kapag traffic, ayan, pang-browse sa YouTube, TikTok, tapos po pang-update din sa parents. Pagka wala ka pong data and biglaan pong kailangan, so meron ka pong access. Syempre po hinahanap po ako minsan sa bahay. Pagka wala po akong data, paano ko po sasagutin? Gumagana na ngayon ang free public Wi-Fi sa karamihan sa mga estasyon ng EDSA Busway. Pero pakiusap ng mga otoridad sa gagamit nito, huwag sana itong abusuhin. Limitado pa ang bandwidth nito at sa Marso pa mapapalitan ng fiber connection kung saan mas madali na ito magagamit para sa mga application katulad ng video streaming. Block din ang koneksyon sa mga illegal na sugal. Huwag lang muna kayong manonood ng Netflix at saka ng iba pang streaming services. Mauubos po yung bandwidth natin. So for now, use this wisely. Use it for digital payment, use it for chat apps, and pagbasa ng email, pwede po yan. Sa ngayon, hindi pa gumagana ang libreng Wi-Fi sa Monumento, Bagong Baryo at Guadalupe.
Dahil sa ginagawang rehabilitasyon ng mga estasyon, sa mga susunod na buwan, maaari rin makakonect sa libreng Wi-Fi sa loob ng bus, loob ng mga tren ng MRT Line 3 at pati na rin sa mga pantalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Albay para sa masamang panahong dadalhin ng Bagyong Ada. Sa gitna pa rin yan ang patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Live mula sa Ginubatan, Albay, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang panahon dyan? Alam mo, Julius, mga kapatid, simula ngayong gabi, nagsimula na ring maramdaman yung pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Albay. Pero nananatili pa rin namang mahina o pag-ambon pa lamang ito sa ngayon. Pero sa kabila niyan, mahigit 2,000 residente na nga ang agad inilikas dito pa lamang yan sa bayan ng Ginbatan para nga sa paghanda sa posibilidad o pangaba ng pag-agos ng lahar sa kanilang lugar. Daling sinakay ang mga residente sa mga truck ng militar na umikot ngayong hapon sa barangay Masarawag. Bitbit nila ang iilang gamit na pwedeng madala habang mananatili muna sa evacuation center sa kasagsagan ng pagtama ng Bagyong Ada sa probinsya. Bukod dito, marami ring inilikas mula sa barangay Maninila. Kabilang ang 2 barangay na madalas dinaraanan ng lahar papunta sa kalapit ng mga ilog sa bayan ng Ginubatan. Agad namang naghanda ng panghapunan ang Alagang Kapatid Foundation para sa mga evacuees. 1 linggo na rin silang nag-iikot sa mga apektadong lugar dito sa Albay para mamigay ng mga N95 mask at maghatid ng mga masustansyang pagkain. Ang problema, nauna nang inanunsyo ng Pag-asa na magiging maulan itong Bagyong Ada. Nakataas pa nga rin ang signal number 1 sa ilang bahagi nitong Albay. Kasabay niyan, patuloy pa rin ang pagbabantay sa Bulkang Mayon na nanatili pa rin sa alert level 3. Nagbubuga pa rin ito ng lava dome at lava flow habang nakikita ang crater glow mula sa bulkan. Base sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS, nakapagtalang bulkan ng 27 pyroclastic density currents o yung tinatawag na uson habang aabot sa 207 rockfall events mula kahapon. Sabi ng provincial government ng Albay, posibleng umabot sa 10,000 residente ang kailangang ilikas para maiwasan ang pinangangambahang lahar. Sapat naman daw ang mga evacuation centers na kakailanganin, pero kailangan pa rin nila ng tulong mula sa national government para magpatuloy na mapakain ang mga apektadong residente. Aminado rin si Albay Governor Noel Rosal na sa ngayon, pinangangambahan nila sakaling itaas sa alert level 4 hanggang 5 ang estado ng nag-aalburotong bulkang ngayon. Yan ay lalo't mas lalawak kasi ang kailangan na nilang ilikas. Julius, dito ako ngayon sa Ginubatan Community College kung saan, nakikita yung sa aking likuran, nagpapatuloy yung pagpapakain ng Alagang Kapatid Foundation ng masarap na hapunan at meron silang ulam na adobong manok dito, no? At saka syempre mainit na kanin, may mga pinamimigay din ng mga iba pang goods mula sa Alagang Kapatid Foundation. Nandito rin nakaset up ang ilang mga TV sets para mapanood ng mga kababayan natin nagsilikas ang ilang mga programa ng Kapatid Network. Dito sa Ginubatan Community College, talagang daladala nila yung mga ilang gamit lamang kasi they're expecting na lilikas at mag-stay lamang sila dito sa evacuation center ng 2 to 3 days sa kasagsagan lamang ng Bagyong Ada. Nasa extended 7 to 8 kilometer danger zone kasi yung kanilang mga tinitirhan, kaya hindi pa naman sila talaga required na magsilikas. Pero oras na iitaas sa alert level 4 at 5, itong mga residente ito hindi na magsisiuwian at mananatili na dito ng ilang buwan hanggang kumalma ang nag-aalboroto pa ring Bulkang Mayon. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Bine-verify na ng Malacanang ang maling impormasyon daw na ibinigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa flood control projects. Kinumpirma rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na meron ngang ibinigay na maling lugar sa proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Libu-libong maling grid coordinates ng flood control projects ang isinumite ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa Malacanang ayon kay Senador Ping Lacson. Base sa impormasyong nakalap ni Lacson, sinadya umano ito ni Bonoan para iligaw at sirain ang kredibilidad ng sumbong sa Pangulo website na naglalaman ng mga proyekto at contractors ng DPWH. Kinumpirma naman ni Baguio City Mayor at dating Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na meron ngang maling lokasyon sa mga proyekto.
Kabilang si Magalong sa nag-inspeksyon ng daang-daang proyekto sa flood control noong nasa ICI pa siya para matukoy kung tapos o hindi ang mga ito. Maraming insidente na mali-mali mga coordinates. Pero nga napupunta dyan sa mga palayan. Kaya nakapagtataka. Bakit ganun ang nangyayari? Meron naman tayong mga iba't ibang mga devices at para sigurado tayo na matama yung geographical coordinates. Kaya may deception Maralaman mo talaga may deceptions Kaya isa rin yan na dapat imbestigahan. Paglilinaw ni Magalong, hindi niya alam kung si Bonoan ang nagbigay ng maling coordinates. Hindi ko alam na si Secretary Manny ang Secretary Bonoan na nagbigay. Pero doon sa mga nakita namin na mga data na sinubmit sa amin, maraming mali-mali Hindi ko alam kung talagang sinasadya nila yun, Pero imposibleng hindi nila sinasadya. Ayon kay Magalong, hindi niya kinompronta noon si Bonoan sa maling coordinates pero tinanong niya ang dating kalihim tungkol sa bilyong-bilyong pisong nalustay sa flood control projects. Sabi ko nga sa kanya billions were lost and you're telling us that you know nothing about it. Sabi niya marami kasi akong inaasikaso din at nandiyan naman yung mga USEC at ASEC para i-supervise siya. Sabi ko rin sa kanya, have you conducted an investigation? Tagal niya sumagot. Sabi niya, yes. Did you ever file a case? Wala naman siyang pinile na case. Inamin niya. Makikita mo talaga na marami rin siyang, kumbaga, kulang din siya ng supervision at kulang din siya ng knowledge on the ground. Ayon sa Malacanang, bineberipika pa nila ang revelasyon ni Lacson sa maling coordinates. But I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya. At kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. Kasama si Bonoan sa unang inirekomenda ng ICI na kasuhan kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Dati nang itinanggi ni Bonoan ang pagkakasangkot sa anomalya. Nobyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin ng Bureau of Immigration na nakaalis ng bansa ang dating kalihim. Sinamahan daw niya ang kanyang asawa na magpagamot sa Amerika. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, December 17 pa, dapat nakauwi si Bonoan mula sa Amerika. It's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. Kabilang si Bonoan sa ipapasabpina ng Senado sa flood control hearing sa Lunes. Kung hindi siya sisipot, maaari siyang is-cite in contempt at maisyuhan ng arrest warrant ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. Sa gitna ng isang minor medical procedure, bigla na lang huminto umano ang baga ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Sa kanyang Instagram post, sinabi po ni Kris na halos 2 minuto siyang hindi huminga habang inooperahan. Patuloy ang gamutan kay Kris na na-diagnose na may 11 autoimmune diseases. Bukod sa kanyang medical team at anak na si Bimbi, pinasalamatan din niya ang mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Susunod, babaeng ilang araw nang hindi makontak ng kanyang kapatid, natagpo ang patay at isinilig pa sa garbage bag. Sa CCTV, isang babae ginulpi ng seloso niyang ka-live-in sa parking lot. Pamilya ng nasawing biktima, nagpatulfo. At Blackpink magbabalik this February na may bagong mini-album. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naaagnas nang natagpuan ang bangkay ng isang babae sa Samal, Bataan. Ang biktima may indikasyong namatay sa sakal, saka isinirid sa garbage bag. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ang garbage bag na yan, hindi basura ang laman, kundi
bangkay ng babaeng 35 years old. Natagpuan siya sa loob ng kanyang kwarto nitong Martes ng gabi sa Barangay Gugo sa Samal, Bataan. Ang biktima, si Jenilyn Santiago. At ang tinitingnang nasa likod ng karumal-dumal na krimen ay ang kanyang kinakasamang security guard. Base sa investigasyon, tinatawagan ng kanyang kapatid si Santiago pero hindi raw ito sumasagot. Kaya naman, dinalaw na niya ang biktima sa mismong bahay nito. Dito napansin ng kapatid ang umaalingasaw na amoy na mula sa bahay ni Santiago. Hindi nga lang siya makapasok dahil nakakandado ito. Agad nag-report sa mga pulis ang kapatid ng biktima. Sa permiso niya ay sapilitang binuksan ang pintuan ng bahay. Dito na tumambad ang garbage bag. Na nung buksan ay positibong si Santiago ang nakasilid. Naaagnas na ang kanyang bangkay, indikasyong ilang araw na siyang patay. Tingin ng mga pulis na matay sa sakalang biktima. Suspect ang kanyang asawang si Q na hanggang ngayon ay tinutugis pa rin. Patuloy pang inaalam ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ipapadeport na ang kontrobersyal na Russian vlogger na si Vitaly Zodorovetsky pabalik ng kanyang bansa. Ay kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Bureau of Immigration, may iniintay na lang na ilang mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation at sa korte kung saan nagkaroon ng kaso ang vlogger. Sa oras na makumpleto ito, lilipad na si Vitaly mula Kalibo, Aklan papunta ng Moscow sa Russia. Ikinulong si Vitaly dahil sa pangaharas niya sa ilang Pinoy para sa kanyang prank content noong April 2025. Naharap siya sa reklamong unjust vexation. Marami na nagtatanong kayo, si Vitaly po ay US green card holder pero Russian citizen. So ang normal process niya na hindi yung country of residence kundi yung passport of origin. Ang passport niya po ay galing sa Russia kaya doon po ang processing ng deportation. Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ito sa 59 pesos and 46 centavos kontra dolyar ngayong araw. Mas mababa yan kumpara sa kahapon na 59.44 at noong nakaraang all-time low na 59.355. Aminado naman ang Malacanang na nakakaapekto sa paghina ng piso ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Mahigpit daw na nakabantay ang Bangko Sentral para agarang matugunan ang issue. Pero bukod dyan, nakakaapekto rin daw ang tensyon ng Amerika at Venezuela at ang posibleng pagbaba ng interest rate ng US Federal Reserve. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin to ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan ng iba. Maraming deboto at ang ilan ay dumayo pa nga sa Davao City para makiisa sa kapistahan ng Santo Niño. Aniya sa Frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Bitbit ang mga imahe ng Batang Jesus, nagprosesyon ang mga deboto sa palibot ng Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City kaninang alas 5 ng umaga. Isinayaw at itinaas nila ang mga imahen habang pumaparada. Ganito sinimulan ang kapistahan ni Senior Santo Niño sa lungsod. Pagkatapos ng prosesyon, sinundan pa ito ng novena at pagbabasbas sa mga imahen. Ang ilang deboto dumayo pa sa lungsod para lang makiisa sa kapistahan. Kagaya na lang ng magkakamag-anak na ito mula sa bayan ng Lupon sa Davao Oriental. 13 taon na raw silang dumadayo rito tuwing pista. Dito na rin sila nag-agahan at may paletsyon pa. Marami po siyang na-grant ko sa aming family. Sa business ko po, sir. Bawat pwesto namin sa palengke, merong Santo Niño talaga. Ang sanggol na ito nakasuot pa ng damit na parang si Santo Niño. Sabi ng kanyang mga magulang, answered prayer daw ang kanilang anak. Ngayong taon, ang blessing namin, ang hiningi namin kay Santo Niño is magkakaroon na kami ng sariling lupa. Para sa ipapatayo naming sarili naming bahay. Oras-oras din ang mga misa na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga.
Sa homily ni Davao City Archbishop Romulo Valles, binigyang diin niyang dapat maging mapagkumbaba ang mga deboto gaya ng batang Jesus na si Santo Niño. Ang sentro sa atong debosyon isip mga very good Catholics sa atong devotion ng Santo Niño mao ang Santos na Misa. That's the center, ang paghalad sa Santos na Eucharistia. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. Susunod, sa pool sa CCTV, isang babae ginulpi ng seloso niyang ka-live-in sa parking lot. Pamilya ng nasawing biktima nagpatulfo. At SUV sumalpok sa Center Island sa Lucena, Quezon kung saan isa ang patay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muntik maputol ang daliri ng isang jeepney driver matapos siyang kuyugin at saksakin ng mga nakaalitan niyang sakay ng van. Nagugat lang daw ang away sa gitgitan sa kalsada. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nagulantang ang ilang motorista nang makitang nagpapambuno ang dalawang lalaki sa gilid ng kalsada sa barangay Bubukal sa Santa Cruz, Laguna. Hala, may kutsilyo. Maya-maya, dumating ang isa pang lalaking may kutsilyo at sinaksak ang isa sa mga nagpapambuno. Tila pinaghihiwalay pa sila ng dumating na lalaki pero hindi pa rin sila nagpaawat. May nangampas din ng bakal sa isa sa mga nangaaway pero di pa rin natigil ang gulo. Umalis na lang ang kumukuha ng video dahil sa takot. January 4 pa yan nangyari. Napagalamang isang jeepney driver ang nasaksak habang driver naman ng van ang kanyang kaaway. Kwento ng jeepney driver na si Billy, nagkagit-gitan sila sa kalsada. Nagpang-abot sila sa isang intersection at doon na lumala ang tensyon. Bumusina siya ng malakas. Di pinabayaan ko lang, parang wala lang. Dito marecho po ako papuntang Sambat. Pagdating ko po sa may Sambat, pinagmumura na po ako. Mas nagalit daw ang jeepney driver nang harangan siya ng van. Ginawa dito ni driver, iniliko yung manibela, sabay inarangkada, binundol niya kami. Doon na po ako nagalit, kaya doon na rin po ako nakapagmura sa kanila. Dito na raw bumaba ang sakay ng van at kinompronta ang jeepney driver hanggang sa magpambuno na sila. Pagkakamura ko sa kanila, galit na rin po sila. Ito naman si driver, may kutsilyo, mahaba, bumaba na rin. Yun, hinabol niya na po ako ng saksak. Nag-iikotan po kami sa jeep. Ikot po kasi ang haba po ng kutsilyo eh. Nasugatan ng jeepney driver na agad dinala sa ospital. Ito po, tama ko. Tagiliran. Ito po, 6 po tahin ito. Saksak yan? Opo. Muntik para maputol ang daliri niya sa kamay. Agad tumakas ang L300 van at ang 4 na sakay nito. Sinuri ng Santa Cruz Police ang mga kuha ng CCTV para mahanap ang mga sakay ng van. Nagpaikot-ikot dito sa nakating sa Pila, magkasa ng Carlan, sa Kalawan, sa Bae. Ang dulo po sa Banyo. Sumuko na po agad sila at nagpag-negotiate. Ang sabi nga nila, natakot sila. Baka magkantiyan din nila kilala kalaban nila. Nakaharap na ng jeepney driver ang isa sa mga kumuyog sa kanya. Kung hingin mo pa umanin sa nangyari, pare-pares. Kung hingin mo pa umanin sa nangyari, pare-pares. Kung hihit ng ulo kong laganap, hindi naman po natin kagustuhan na hingin po ng pasensya. Ang jeepney driver naawa rin sa suspect dahil nalaman niya na kamag-anak rin niya ang suspect. Hindi na siya magsasampa ng reklamo pero humiling siya na bayaran na lang ang kanyang gastos sa ospital. Ayoko na rin po ng gulo. Sisip naman po kayo na
na humingi ng tawad at yung mga nagastos ko po sa ospital, tsaka po yung lahat po ng mga hindi ko na ipasok na araw. Hindi naman po ako masamang tao at tao lang din po ako, kakamali. Lahat po tayo nagkakamali. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, umiyak daw si Congressman Leandro Leviste sa kanyang ina na si Senator Lauren Legarda dahil sa mga bumabatikos sa kanya. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Kaugnayan sa paglalantad ni Leviste ng tinatawag na Cabral Files ng flood control scandal. Humiling daw si Legarda ng pulong kay Lacson noong Disyembre para mapayuhan ang kanyang anak. Hindi raw natuloy ang kanilang pulong pero payo ni Lacson kay Leviste, hinay-hinay lang daw sa kanyang mga expose. Nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Leviste na hiniling niyang makausap si Lacson para mapayuhan kaugnay sa mga hawak niyang Cabral Files. Pero hindi raw totoong umiiyak siya sa kanyang ina. Ang sinabi lang daw ni Legarda kay Lacson ay dumadaing ito sa kanya. Muling nireklamo ng plunder at graft sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnay yan ang iligal na pagnilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Reklamong plunder, technical malversation, graft at grave misconduct ang isinampa ng grupo ng mga doktor, abogado at health advocates sa Office of the Ombudsman laban kina Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnayan ng illegal umanong paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. This reserved funds for PhilHealth were returned by the order of the Secretary of Finance, and this will be used for unprogrammed appropriation, which we may probably think about flood control and others, and we believe that these are violation of our laws. Una nang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa batas ang paglipat ng pondo. Idineklara rin ng SC na void pati ang circular na inilabas ng Department of Finance na nagpahintulot sa fund transfer dahil sa grave abuse of discretion. Ipinag-utos nilang huwag galawin at dapat manatili sa PhilHealth ang 29.9 billion pesos na balanse. If natuloy pa ang pag-transfer ng 29 billion pesos, I think dito kawawa ang mamamayan. No? We know that the reserve funds for PhilHealth are for investment for higher earning investment for PhilHealth or for maximization of the benefits of PhilHealth members or reduction of contributions from the members of PhilHealth. Nauna nang sinabi ng ilang SC justices na walang criminal liability si Recto dahil kumilos siya in good faith sa pagpapatupad ng probisyon sa 2024 GAA. But there can be gross inexcusable negligence. Kasi tayo pinapaubaya natin as taong bayan dito sa mga opisyalis natin. And kung gagamitin lang ang pera ng taong bayan sa iba ay may mali na doon. Ito na ay kalawang reklamo laban kina Recto at Ledesma kaugnay ng PhilHealth Fund Transfer matapos silang ireklamo ng Save the Philippines Coalition noong Disyembre. Wala pang pahayag si Ledesma ukol dito. Sa pahayag naman ni Recto, nirerespeto raw niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. Tinugunan na raw ng Korte Suprema ang issue at naibalik na rin ang pondo sa PhilHealth. Iginiit din niyang inosente siya base na rin daw sa naging separate opinions ng ilang SC justices. Sa ilalim naman sa evaluation ng Ombudsman ang reklamo. Merits any further action on the part of the Ombudsman. Siyempre, if we find it to be properly done and the legal basis to be solid, then we will proceed. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, Blackpink is back. May bagong album po silang ilalabas sa susunod na buwan. Ang announcement inilabas ng K-pop supergroup sa kanilang social media account. Pero wait lang Blinks, dahil ang deadline ay isang mini album na may lamang 4 tracks. Kabilang na ang Jump na nag-number 1 sa Billboard Global 200 nung i-release last July. Ang deadline ng ikatlong mini album ng Blackpink pagkatapos ng 3 taon. Ito pa nga, back-to-back ang aksyon ngayong gabi mula primetime hanggang Cine 5. Panoorin po si Christine Reyes in her action star era sa 2019 action thriller film na Maria. Si Maria na isang ex-assassin, mapipilitang ilabas ang angas matapos malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Bago ang pakikipagbakbakan ni Maria, uumpisahan na yan sa Totoy Bato. Pero this time, hindi lang po si Totoy ang malalagay sa peligro. Kung sino ang next target, tutukan yan mamayang alas 8 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Susunod, leader ng Gun for Hire na pumatay sa isang board member sa Bulacan, arestado. Ginagawang skyway sa Thailand, biglang gumuho. 2 sakyan na pagsakan. At anak ni boxing icon na Manny Pacquiao na si Consi Michael, nagparetoke nga ba ng ilong? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Calaboso ang leader ng Gun for Hire Group na pumaslang sa isang board member sa Bulacan noong 2024. Higit 1 taong nagtago ang sospek na dati palang pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa madilim at masukal na bahaging ito sa Tansa, Cavite, kinugis ng mga pulis ang lalaking leader ng Gun for Hire Group. Ang kanilang grupo ang itinuturong nasa likod ng pamamaslang sa provincial board member ng Bulacan na si Ramelito Capistrano. October 3, 2024, ng tambangan ng SUV sa Malolos, Bulacan, kung saan nakasakay si Capistrano at ang kanyang driver. Inabot na higit 1 taon bago nahuli ang kanilang leader na si Ulysses Pascual, isang awol na pulis. Naging pahirapan ang paghuli sa sospek. Napakarami po nilang mga safe houses, marami po silang mga ginamit na sasakyan, marami po silang mga lugar na pinagtaguhan. Hindi po ganun kadali ang paghuli sa suspect na si Pascual. Considering the fact na siya po ay may training, dati po siyang pulis, dismiss siyang pulis, magaling din po siyang pumutok, marunong sa lahat ng klaseng operation. Nauna raw na aresto ang kasabot niyang si alias Lupin noong Oktubre, habang patuloy namang tinutugis ang 2 pa nilang kasamahan. Maharap sila sa reklamong 2 counts of murder and attempted murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Wasak ang harapang bahagi ng isang SUV matapos sumalpok sa Center Island Barrier sa Lucena, Quezon. Base sa investigasyon, galing Masbate ang sasakyan na may 8 pasahero. Pagdating sa highway, hindi raw napansin ng driver ang Center Island kaya tuluyang sumalpok ang sasakyan. Agad namang dinala sa ospital ang mga sangkot sa aksidente pero nasawi kalaunan ang isang pasahero. Sugatan naman ang 8 iba pa, kabilang na ang driver. Hawak na ng mga otoridad ang driver na maharap sa kaukulang reklamo. Para samahan tayo ngayong gabi sa paghahatid ng mga nangungunang balita sa frontline ng sports, makakasama natin si 2-time SEA Games gold medalist Pauline Lopez. Pauline, anong latest?
Handang-handa na si Pinay tennis ace Alex Ayala para sa kanyang debut sa Australian Open main draw sa linggo. Unang makakaharap ni Alex si American tennis player Alicia Parks. Kasalukuyang number 100 si Alicia sa Women's Tennis Association ranking, habang rank 49 naman si Alex. Pero di pa rin dapat maging complacent si Alex. Dati na ring umabot sa top 40 si Alicia. Kagagaling lang ni Alex sa panalo kontra kay Donna Vekic sa isang exhibition match. Nakahanap na bagong team ang isa sa mga inaabangang free agent sa PBL na si Brooke Van Sickle. Inanunsyo ng Nextad Chameleon na si Brooke Van Sickle ang pinakabago nilang player. Huling naglaro si Brooke para sa Petrogas Angels na nag-leave of absence sa liga. Isa si Brooke sa mga key player kaya nanalo ang Petrogas ng 2 championship. Nanalo rin siya ng Conference MVP at Season MVP. Makakasama ni Brooke pa ang ibang teammates na lumipat sa Nextad gaya nila MJ Phillips at Myla Pablo. Ginawa ng state witness sa flood control scandal ang 3 dating opisyal ng DPWH at isang kontratista. Ang ombudsman naman may mga bagong kasong isasampa sa Sandigan Bayan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Meron ng state witness sa maanomalyang flood control scandal. Yan ay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolencia, at contractor na si Sally Santos na may-ari ng Symes Construction Trading. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagkikipagtulungan ng 4 para mapalakas ang mga kasong isasampa laban sa iba pang dawit sa flood control scam. Dahil state witness na, pasok na rin daw sa Witness Protection Program ang 4. Pero alinsunod sa kanilang Memorandum of Agreement, kailangan nilang magbalik ng pera na kanilang illegal na nakuha mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa ngayon, higit 316 million pesos na ang naibalik nilang pera sa gobyerno. Sa kabuuan, 1.5 billion pesos ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4 na state witnesses. Paglilinaw naman ni Vida, hindi ibig sabihin ay lusot na sa lahat ng asunto ang 4 na state witnesses. Sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Pero kung halimbawa may isa kang kaso na ibang usapin, di ba? Ibang usapin na tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon ng kasukulang bigat. Bakit? Kasi sa ghost project, bayad yung contractor. Kung may mga pumasa, meron ding nilaglag sa evaluation para maging state witnesses. Yan ay sina dating DPWH District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, hindi sapat ang mga ebidensya ni Hernandez at Mendoza para hindi sila sampahan ng reklamo. Pero hindi po ito nangangahulugan na if pagdating po ng when the future comes at meron pong kaso na maari silang tumistigo, maari pa rin namin pong ikonsidera kung ano man ang kanilang ebidensya na ilalahad sa amin. Sa ngayon, nasa 24 na reklamo kaugnay ng flood control scam ang nakabinbin sa DOJ. 3 rito ay reklamong plunder na iniimbestigahan kung saan sangkot sina dating kongresistang Zaldico, dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Pero mukhang madaragdagan pa yan. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may mga bagong kasong isasampa sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal. Pero hindi na niya ito idinetalye. Una nang sinabi ng Malacanang na may kakasuhan at aarestuhing big fish ng flood control scam. Samantala, hindi naman nababahala si Remulla sa plano umanong pagbawi ng testimonya ng BGC Boys. Pakanalang daw yan ng abogado ni Senator Joel Villanueva na siyang nagpalutang ng recantation. Una nang sinabi ng kampo ni Villanueva na ayaw na muna nilang magkomento sa issue dahil sa gumugulong ang investigasyon. Iba-validate rin daw ni Remulla ang umano'y pag-eksena ni dating PNP Chief at ngayoy MMDA General Manager Nicolas Torre III sa flood control scandal. Siyempre, suspicious yun. Oo.
Suspicious yun. It ties up many things. Pero tingnan muna natin yung mangyayari sa Senate hearing. Kung tama yung anggulo ko sa isip. Unang isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na inalok ni Torre si Bernardo ng kustodiya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya, sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at the time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Nangyari raw yan bago ang ikatlong pagdalo ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala pang tugon dyan si Torre. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kinwestiyon ng kampo ni Atong ang pagpapaaresto sa kanya, kaugnay ng kaso ng missing sabongeros. Nagbabalik si Camille Samonte. Pinuna ng kampo ni Atong ang desisyong ipaaresto ang negosyante kaugnay ng mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention na may koneksyon sa missing sabongeros. Hilaw at questionable raw ang desisyon na agad pinalagan ng DOJ. May sapat na basehan daw para ipaaresto si Ang. Hindi natin pwedeng paratangan ng husgado na naging premature yung kanyang paglalabas ng warrant of arrest dito sa kasong ito. Nag-file kami ng aming information sa husgado. Kasama niya ng lahat ng mga dokumento na maaring naging bahagi noong preliminary investigation. At doon, sinusuri ng huwes kung talagang merong karampatang basihan para mag-issue ng warrant of arrest. Kung tutuusin nga, noong Disyembre pa natin hihintay na maglabas ng warrant. Gayunman, may karapatan daw si Ang na maghain ng motion to quash kahit na hindi pa siya naaaresto at nagsisimula ang arraignment sa kaso. Sa ngayon, maituturing na raw na pugante si Ang dahil siya ay nagtatago pa rin sa ngayon. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado. So the only way that the court can act on it is kung halimbawa si Mr. Charlie Atong Ang ay mahuli or kusang sumuko. Mas mabuti raw na harapin na lang ni Ang kanyang kaso. Kung talagang naniniwala siya na wala siyang kasalanan, ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng media at sasabihin natin na ako na may susuko din pagdating ng panahon, baliwala po yan kasi ang sinasabi nila ay kakaiba doon sa kanilang ginagawa na patuloy pa rin silang nagtatago hanggang sa ngayon. Bago ilabas ang arrest warrant kay Ang, naghain pa siya ng motion sa DOJ para iapela ang resolusyon na pinagbasehan ng korte. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng prosecutors ang motion. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, 5 electrician na nagkukumpuni ng street light sa Cebu City na kuryente. Ginagawang skyway sa Thailand, biglang gumuho. 2 sasakyan nabagsakan. At karinderya sa Cebu City na ginawaran ng prestigyosong Michelin Bev Gourmand. Bakit nga ba dinarayo? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakuryente ang 5 electrician sa Cebu City. Ayon sa mga otoridad, may kinukumpuring solar street light na mga electrician nang aksidente silang mapadikit sa isang high voltage electric line. Agad namang rumesponde ang mga otoridad. Sa ngayon ay kritikal ang lagay ng 2 electrician habang patuloy na ginagamot ang 3 iba pa. Nasunog ang isang residential area sa Caloocan kaninang madaling araw. Sumiklab ang sunog sa Barangay 73 kaninang mag-aalas 2 ng madaling araw at tumagal ng halos 1 oras bago tuluyang maapula.
Pawang gawa sa light materials ang mga bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nadamay rin ang mga kable ng kuryente na lalong nagpalaki ng sunog. 7 pamilya ang nawala ng tirahan at pansamantalang tumutuloy ngayon sa covered court ng barangay. Sugatan naman ang isang residenteng tumulong sa pag-apula ng apoy. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Nasabat ng mga otoridad ng higit 1 milyong pisong halaga ng imported na kush sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa PIDEA, galing ang kontrabando sa Los Angeles, California sa Amerika. Dumating ito sa pier nitong Lunes pero nabisto ng Bureau of Customs. Isa sa ilalim sa forensic examination ang nasabat na droga. Pasok na sa finals ang TNT Tropang 5G matapos salunin ang Meralco Bolts. Ang San Miguel Beerman naman nakabawi at isang panalo na lang ang kailangan para ma-eliminate ang Barangay Ginebra. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Pangmalakasang opensa kaagad ang ipinakita ng defending champions na San Miguel Beermen sa Game 5 ng Race to Golden Glory kontra sa sister team nilang Barangay Ginebra. MVP quality uli ang laro ni The Kraken Junmar Fajardo. Sinamahan pa siya ni CJ Perez. No problem for CJ Perez. Nakalamang ang SMB ng hanggang 17 puntos. Pero sa bandang dulo ng laro, biglang nabuhaya ng barangay. Natapyas nila sa hanggang 2 puntos ang lamang ng Beermen. Pero nakashoot si Marshall Lassiter ng mga crucial na free throw hanggang makuha ng SMB ang panalo 115-109. Lamang na ang San Miguel sa serye, 3-2. Isang panalo na lang ang kailangan nila para makapasok sa finals. Target daw ng SMB na tuldukan na ang serye sa Game 6, lalo na't kilala ang Barangay Ginebra sa Never Say Die spirit. Mahirap pag naganap, umabot ng Game 7. Nga, gagawin namin yung best namin. Bukas nga naman may practice kami. Tingnan namin kung ano yung mga lapses namin, kung ano yung pwede namin i-improve, and then ano yung pwede namin i-adjust. Umabante naman sa ika-4 na sunod na finals appearance ang TNT Tropang 5G matapos nilang ilaglag ang Meralco Bolts. Git-gita ng mga huling segundo ng laro at lamang pa ng 5 ang Meralco. Pero pumasok ang 4-point shot ni Ray ng Batak kaya nakadikit ang tropa. Sinundan pa yan ng steal at layup ni Jordan Heading. Sinubukang bumawi ng Bolts pero na-block ni Calvin Oftana ang layup ni CJ Cancino. Final score, 99-96 pabor sa TNT. Pinuri naman ni Coach Chot Reyes ang fighting spirit ng kanyang players. Even when we were 5 points down in the huddle, the players kept saying, kaya pa yan, kaya pa yan. So there was a lot of positive energy in the huddle and that's what led to Ray ng Batak sa 4-point shot. And I think that was the crucial. Pahinga muna ang tropa habang hinihintay kung sino ang makakalaban nila sa pagitan ng San Miguel Beermen at Barangay Ginebra. Bukas na ang Game 6 ng matchup na yan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sinuspende ng PBA ang isang referee sa Game 5 ng semis matchup ng TNT Tropang 5G at Meralco Bolts. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, dahil yan sa mga hindi natawag na crucial foul sa mga huling segundo ng laban. Kabilang dyan ang block attempt ni Calvin Oftana kay CJ Cancino. Tinamaan si Braso si Cancino. Nire-review rin ang isa pang block attempt ni Oftana sa game-tying 3-pointer ni Cancino. Posibleng madagdagan pa raw ang masususpend na referees. Pag-uusapan pa nila Commissioner Marshall kung gaano katagal ang suspension. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Pauline Lopez. Dinarayo ang isang karinderya sa Cebu City dahil bukod sa masasarap na pagkain, swak na swak pa ito sa budget. Nasa frontline ng balitang yan, si digital producer Von Belinario. Buhay na buhay ngayon ng Cebu City, lalo't nalalapit na ang Sinulog Festival. Kapag nandito ka, hindi mo pwedeng palagpasin ang gastronomic experience sa kalyeng ito ng El Flores, Barangay Pasil, lalo na ang sikat na Esmen Carinderia, na ginawaran ng prestiyosong Michelin Bib Gourmand. Ibig sabihin, talagang masarap ang mga putahe rito. Kwento ni Tatay Junior,
dekada 60 pa nang magbukas ang kanilang karinderya. Ang pinagmamalaki nila ang nilarang na tagutungan o sinabawang porcupine fish. Lalo tumaas yung binta namin. Dati, wala pa pero nadagdagan talaga. So dati, talagang itong tinda namin. Ibig sabihin, lalong lumakas. Tila tourist spot na rin ang resto dahil sa dami na nagpapapicture dito. At para maka-order ay kailangang pumila at magpalista. Ang nilulutong isang kawang ito ng nilarang na tagutongan naka-reserve agad-agad sa mga first come first serve na customer. Hindi na nga raw ito nagtatagal na kalahating oras, ubos na. Sa halagang 120 pesos kada order, swak talaga sa budget. Siyempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataong matikman itong sikat na nilarang na tagugtungan dito sa Esmen Carinderia. Lami kaayo, grabe. Sabaw pa lang, panalo na guys. At perfect siyang ipares dito sa sikat din na kanin mais. Yan. Okay, sa sobrang sarap ng sabaw, mauubos mo talaga kaagad. Pero don't you worry, dahil only o free refill dito sa karinderyang ito. Pero bakit nga ba dinarayo ang Esmen Carinderia? Ayon kay Tatay Junior, wala naman talaga silang sikreto sa likod ng pamosong recipe, kundi ang mahigit 6 na dekadang dedikasyon at paglulutong pinasarap ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, nang dahil sa selos, babae walang awang ginulpi ng kanyang ka-live-in. Pamilya ng biktima nagpatulfo. At Michael Pacquiao, usap-usapang may nagbago sa itsura. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dumulog kay Senator Raffy Tulfo ang pamilya ng babaeng namatay matapos walang awang gulpihin ang kanyang ka-live-in. Nanakit daw ang sospek dahil may pinagsesilosang katrabaho ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sunduin po, nasa motor po yung... Kita sa kuha ng CCTV na nakaupo sa sahig ang 24 na taong gulang na si Ella May Marces sa isang parking lot sa Pasig. Nasa gilid naman ng motorsiklo ang katrabaho at kalibin niyang si Ian Christian Valderrama. Imbis na itayo, sinipa at tinulak ni Valderrama ang kanyang kinakasama. Sa isa pang kuha, kitang nagpatuloy ang pananakit ni Valderrama kay Marces. Nakakapit sa motorsiklo si Marces pero sinabunutan at tinulak siya ng lalaki. Makailang beses din siyang sinipa at iniumpog sa motor. Muling kumapit sa motor si Marces kahit lupay-pay na pero walang awa pa rin siyang sinaktan ng nobyo. Nagawa pa ni Marces na magtangkang umangkas sa motorsiklo kahit hinang-hina na. Pero tinulak siya ni Valderrama at iniwanang nakadapa at walang malay. December 29 noong nakaraang taon na makuna ng video na yan. Nadala pa sa ospital si Marces ngunit binawian siya ng buhay makalipas ang 2 araw. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang ina at kapatid ni Marces na sina Doris Siliesa at Jacqueline Cacta para humingi ng tulong. Maging sila kasi ay blanco kung ano ang pinag-ugatan ng insidente. Matanong lamang po, anong pinag-awayan nila? Anong nangyari doon? Hindi ko po alam sir, wala pa akong idea dyan kasi nasa event po yun sila ng araw na yun. Okay. Tinawagan na lang po ako ng kaibigan niya, nasa ospital na siya.
Natawagan naman ng programa ang investigador ng Pasig City Police Station. Inilahad niyang nakapagsumbong pa sa kanila si Marces bago siya dinala sa ospital at nasawi. Galing po sila sa year-end party dito po sa pinagtatabahuan nila. Nagpaalam po si victim, Ella May, na sa mga co-workers nila. Then pagbaba po ni victim Ella May, so nagalit po si suspect na live-in partner niya dahil inakusahan po siya na parang nagpaalam sa mga lalaking co-workers. Therefore, parang may anggulo po ng jealousy. Okay, yun po yung naging dahilan na nag-trigger hanggang sa nagkasakita na, sinakta na niya itong victim. Yes po, Senator. Sinigunda naman niya, nakatrabaho na magka-live-in. Ang sabi niya po sa amin, sir, nung time po na nakita namin siya, selos nga po daw yung dahilan. May pinagselosan nga po daw itong si Valderrama na isang katrabaho din po naming lalaki sa office. Sir. Nakapagsampa na ang mga pulis na reklamong murder laban kay Valderrama sa Pasig City Prosecutor's Office. Patuloy pang tinutugis ang suspect. Nangako ng tulong si Senator Tulfo sa mga naulila ni Marces. Balita po, meron parang balanse sa punerarya. Sagutin ko na po yun. Bigyan po namin kayo ng kabuhayan bilang papalit doon sa nawalang income ninyo dahil wala na nga po itong inyong pong anak. Magpapabot din daw ng tulong ang anak ni Senator Raffy na si Representative Ralph Tulfo ng Quezon City 2nd District kung saan nakatira ang pamilya ni Marces. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Frontline News Abroad, sa pulsa video ang pagbagsak ng isang bahagi ng Skyway sa Thailand. Dalawa ang dead on the spot sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa kuha ng dashcam na ito, makikita mga motoristang binabagtas ang isang highway malapit sa Bangkok, Thailand. Maya-maya pa, bigla na lang gumuho ang bahagi ng ginagawang Skyway. Nakapreno at nakaiwas pa ang dalawang puting sasakyan na yan, pero nabagsakan na ang dalawang truck na nasa unahan nila. Sa isa pang video, makikitang unang bumigay ang construction crane kaya bumagsak din ang bahagi ng Skyway. Dalawa ang idineklarang dead on the spot, habang 5 iba pa ang sugatan. Iniimbestigahan na kung bakit biglang bumagsak ang crane. Hindi raw kasi malinaw kung ongoing ba ang construction ng Skyway noong mga oras na yon. Pero ang malinaw, ayon sa mga otoridad, may mananagot lalo't ang kontraktor nito ay dati nang nasangkot sa mga anomalya. Ang masaklap ngayon, nangyari ang disgrasya 1 araw lang matapos din bumagsak ang isa pang construction crane sa umaandar na Teresa Siquio District. Higit 30 na ang nasuwi sa trahedyang yan, habang 66 naman ang sugatan. Kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operations at nag-iimbestiga sa parehong insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Plano na ring i-block o ipatanggal sa bansa ang AI chatbox na Grok. Ang Grok ay isang built-in program sa X app na dating Twitter. Nagagamit daw kasi ito sa paggawa ng malalaswang larawan. Una nang ipinatanggal ang Grok sa Indonesia at Malaysia. Nakipag-ugnayan na ang DICT sa NTC para sa agarang pag-block nito sa bansa bago matapos ang Enero. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Matapos rumatsyada sa kabi-kabilang show sa Amerika, balik bansa ang Pinoy soul singer na si Sofronio Vasquez. For good na kaya siya sa Pilipinas? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Tinaguri ang soul singer at the complete superstar. 1 taon na ngang nakalipas mula nang itaas si Sofronio Vasquez ang watawat ng Pilipinas sa international stage bilang kauna-unahang Pilipinong nagwagi sa The Voice US. At fast forward today, mula sa US, patuloy na pinututunayan ni Vasquez na hindi panandalian ang tagumpay. Kamakailan lang, nagtanghal siya sa isang concert sa Dubai. Gayon naman, isang powerhouse Valentine's concert ang priority niya kung saan makakasama sina Concert King Martin Rivera, Jed Madela, Jonah at Clarice de Guzman.
nagkakataon lang din na yung ang nangyari last year, sinagad namin yung parang nakaplano siya. So lahat ng mga events ng holidays para papunta sa New Year, tinapos ko. Sasagad ko na bago ako lumipad. Honestly, I love American audience. Mas gusto ko rin kumanta talaga with kasama ng atin. Go where the wind blows ang peg ni Sofronio at maswerte siya na full support sa kanya ang mentor na si Michael Bublé at management sa Amerika. I'm still handled by same team with Michael Bublé. So they're so supportive naman. Basta lang huwag kalimutan na may American din akong events. Dream ni Sofronio na ma-merge ang kanyang career sa Pilipinas at sa Amerika dahil kahit in-demand daw siya doon ay hindi niya kinakalimutan ang career sa Pilipinas at ang fans sa bansa. I just trust the process na lang. So kung anong mauna, anong mangyayari, tatanggapin ko with full excitement and learning. Tsaka etong concert naman we also look forward na hindi lang siya matatapos sa Pilipinas. So Abangan si Sofronio sa Valentine's concert niya kasama ang OPM greats sa Marriott Grand Ballroom sa February 14. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, usap-usapan online na nagbago raw ang itsura ni Gensan City Councilor Michael Pacquiao. Sabi po kasi ng netizens, itsurang nagpa-rhinoplasty o nagparitoke ng ilong si Consi. Pinalitan na rin ni Michael ang profile picture niya sa kanyang Instagram account. Wala pa pong pahayag kaugnay nito si Michael at kung totoo man, wala namang masama. Si Michael ay isa po sa mga anak ni Manny at Jinky Pacquiao. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Viral ang mga paandar na same-day edit o SDE videos ng ilang kasalan. Ang isa may natarantang groom dahil sa akalang missing ang kanyang bride. Habang ang isa naman may pa-surprise message mula kay Zaldico. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Para sa maraming Pilipino na naghahanap ng closure sa issue ng maanomalyang flood control projects, ang paghahanap sa main character na si Zaldico is taking forever. Pero ano ito? Siko, nakapag-video message pa sa isang kasalan? Daming time yun. Congratulations sa inyong kasal. Naway ang pagsasama nyo ay kasing tibay ng kontrata. Walang atrasan, walang back out. After ng kasal nyo, mas marami pa akong maleta ang ipapadala sa inyo. Diyos lang yan. AI o Artificial Intelligence lang po yan. Paandar ito sa viral na same-day edit video ng isang wedding. Ang tema ng pagiging contractor, pinanindigan mula prenup shoot hanggang reception. For clarification lang ha, wala po silang natanggap na maleta ng pera. Trending din ang isa pang SDE video na ang peg naman ay praning groom dahil sa kanyang missing bride. Tara, shoot tayo sa labas. Si groom, todo na sa kakahanap. Doon tayo sa right, pag-shoot. Tara, doon lang. Ayun, at si bride naman pala ay ganda-gandahan lang ang peg sa photoshoot. Tuloy ang I do dahil yan naman ay visual storytelling laang. Mga tunay na kwento ang pinagbasihan, pero ginawang light ang visuals. Ganyan kahenyo ang maraming Pinoy creatives. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Chicadora, News 5. Grabe yun. Galing ng mga Pilipino pagdating sa mga ganyan, no? Diba? Naloka ako dun sa AI. Oh, yan ang uso ngayon. Pero alam mo ba, pwede ka na rin magkaroon ng AI boyfriend. Talaga ba? Tinry mo? Yung sa ibang bansa nauuso yun. Tinry mo yan? Hindi, sinubukan ko Gabi-gabi na kausapin. boyfriend ng nasa... Subukan niya kausapin. Sa gabi. Totohanin na kasi. Wala na yung AI na yan. Diba? Oy, pero gawing realidad. Kulang sa lambing. Nakita niyo si Michael Pacquiao? Oy, Gwapo siya, ha? Okay. Gumagwapo yung mga Pacquiao, ano? Oo nga. Parang humahanay na sa parang matinee idol looks, no? Pwede. Diba? Sabi nga nila kung may pera naman. Why not? Diba? Wala kung saan ka masaya. Diba? Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5. So 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Gretchen Ho, walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.